Hello mga ka-DDS! Welcome to my DDS Forever Vlog. Hindi pa kayo nag-subscribe, pindot na sa subscribe button upang maging updated kayo sa aking mga latest video. Okay, pag-usapan po natin yung sinabi po ng ating Pangulo kahapon na meron pong good news na po natin tayo na ang vaccine manggagaling po sa Russia. Mukhang libre yatang ibibigay. Pero ang nakakalungkot dito, ang presidente talagang willing siya na voluntaryo na siyang kauna-unahang Pilipino nang magpapabakuna. Ibig pong sabihin, alam natin na trial na yon sa mga lahi nila, mga Russian, mga puti. Pero hindi pa yata natatrial sa mga katulad nating Asian. Obviously, si President Duterte po ay Asian, kaya siya po ang nagboluntaryo kauna-unahan. Ang nakakalungkot dito mga kababayan, alam natin talaga mahal na mahal tayo ng Pangulo, kaya niya sinabi yun at talagang gagawin niya. Magpapabakuna talaga siya. Ang nakakalungkot dito, whatever the side effect, kung ano man mangyari sa kanya, alam naman natin na ang Pangulo may edad na, 74 na, at meron siyang mga sakit-sakit na nararamdaman sa katawan, nagte-take siya ng tablet. O ayoko po sana ng ganun. Kasi ayaw po nating may mangyari sa ating Pangulo, magkasakit siya, o whatever na mangyari. Alam po naman natin, legally, constitutionally, si Leni po ang hahalili. Kaya wag po natin hayaan na ang presidente po ang magboluntaryo. Alam po natin yung puso niya eh. Ibibigay niya ang lahat, pati buhay niya. Diba sabi nga niya, ngayon ito na nga, nangyayari na. Siyang unang magpapabakuna at nararamdaman ko talagang gagawin niya yun. Kayo mga dilawan, siguro natutuwa kayo eh, mga buwisit kayo. Dapat kayo mga unang magpabakuna. Kasi alam niyo po yung nangyari sa Dengvaxia, sariwa pa po sa atin, nagkaroon ng side effect sa mga mahigit 1,000 yatang kabataan, mga namatay sa side effect ng bakuna. Kaya itong bakuna na to, na-test lang sa mga kalahi nila, hindi pa sa mga Pilipino. Kaya wag po natin hayaan na mangyari ito sa ating presidente na siyang kauna-unahan, whatever happen. Kawawa po talaga ang Pilipinas. At sa tingin ko, mukhang pleasing to the ear na mga opposition niya, nagdidiwang sila. Kasi yun po, pagka nagkaroon ng side effect sa ating Pangulo, tsak na tsak yan, talaga sila yung uupo. Kailangan awatin siya talaga ng kanyang mga nangangalaga sa kanyang kalusugan, yung mga nurses niya, yung mga doktor. Kailangan wag payagan yan. And I don't want something happen to our president kasi he is very dear to us. Alam natin na ganun lang talaga kalaki ang pagmamahal niya, kaya niya sinabi yun. Alam ko nararamdaman nyo rin kung gaano kalaki yung pagmamahal ng ating presidente sa ating bayan. Biro nyo, simula ng nag-pandemic, nakikita nyo naman kung ano yung itsura ng ating Pangulo. Kulang sa tulog, hagard na hagard po yung mukha. Mukhang hindi na po nagpapahinga eh. Tapos ito na mga buwisit, mga ipokritong mga dilawan, mga opposition, wala nang ginawa kundi bumatikos ng bumatikos. Dapat nga parte sila ng gobyerno eh. Mga senador, sila Risa, sila Kiko, Panayng Batikos, dapat tumulong sila. Kayong mga dilawan, dapat hindi na kayo sinasabihan pa. Dapat magkusa kayo. Ikaw, Leni, kunyari, tumutulong ka. PPE, tapos parang ginawa mo lang model ng damit yung mga PPE na ginawa, na tinahi. Ano yun, nagpa-fashion ka ba? Tapos pinagmamalaki mo. Milyon-milyon na ang naliko mo. Bakit nasan yung budget mo? Sa opisina mo, Vice President Office, dapat gamitin mo lahat yan. Ang kakapal talaga ng mukha nyo. Hindi kayo marunong maawa sa mga Pilipino. Lugmok na nga, panay pa rin ang batikos nyo. Sala sa init, sala sa lamig yung mga utak nyo. Mukhang may sayad na rin. Hindi namin maintindihan kung saan papunta. Maang-maangan pa kayo, kunyari malasakit kayo sa mga Pilipino. Hindi naman namin nararamdaman. Tapos pati itong mga artistang walang alam, di ba? Yung mga sumali rin sa ABS-CBN, nag-noise barrage. Si Darna, nagmukhang komunista talaga. Lumitaw yung kanyang pagkakomunista, pagka-left. Manang-mana sa kanyang tiyuhin na si Colmenares eh. Tapos pinalilitaw niya, may sinabi siya na naawa siya sa mga frontliner, I'm concerned. Pero ba't mo ginawa yung noise barrage? Iningganyo mo yung mga tao, yung mga fans mo na sumali sa noise barrage. Ano nangyari? Di ba? Kumalat yung COVID sa lugar na yan. Yung mga taong nakilahok diyan sa noise barrage nyo, nagkahawa-hawa.
lalong dumami ang nagka-COVID sa atin. Tapos ngayon sasabihin mo concern ka sa mga frontliners. Punong-puno na nga yung mga hospital, wala nang mapaglagyan eh. Mano ba namang yung tumigil muna kayo ng yung pag-aalipusta niyo sa ating presidente? Pinalilitaw niyo na wala kayong concern sa mga Pilipino. Kunyari, concern kayo, binabanatan yung ating presidente kaliwat kanan. Pero hindi ho nakakatulong, lalo pong nakakapagpalala. Kayo ang promotor ng kaya lumalaganap ang COVID eh. Natatandaan nyo, di ba si Kiko, Sharon Cuneta, yung anak nila si Kaki, Pangilinan, yung may mga bogus na nagreklamo daw. Mga kadamay pala na wala raw silang natatanggap na ayuda. Food packaging, wala raw, nagrally-rally ron. Eh di kinulong, di ba? Yun. Nag-bail ang Pangilinan family. Kiko. Eh, di ba? Ano yun? Ini-encourage nyo yung mag-rally sa gitna ng pandemic? Tapos ngayon sasabihin nyo concern. Kiko Pangilinan, isa ka pang yung promotor ng kawalang hiyaan, ng kagaguhan. Kunyari, concern ka. Alam mo, parang hindi ko na maano kung ano yung pinagsasabi niyo. Hindi ko alam kung talaga, kung saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha. Hindi na kayo tinatablan. Ang dami na nga nagmumura sa inyo. Ito mga vlog ko na to. Pag sineshare ko sa Facebook, ang dami nagko-comment. Grabe yung pagmumura sa inyo. Nasa na ba yung inyong kahihiyan? Wala na ba kayong kahihiyan? Wala na ba kayong dignidad sa inyong sarili? Nasa na yung moral? Ano yan? Natatapalan ba kayo ng pera? Pinagpapalit nyo sa inyong immorality? Pati nga si Sharon nahahawa na sa'yo eh. Di ba? Minumura ng ating Pangulo. One time, month ago, naglantad si Sharon. Keso, di-stroll daw kami, mga bayaran. Gusto niya na raw maging presidente si Leni dahil disente. Sharon, ano naman palagay mo sa amin, mga hindi disente? Kayo ang hindi disente. Kung natatandaan nyo yung presidential election, mga campaign pala, kung ano-ano mga dancer doon, ang lalaswa ng pinagagawa. Without kasi personal mo yan. Pero yung sasabihin kami mga troll, kami pa yung mga masasama, kinakampihan mo yung asawa mong gunggong, na mukhang matching, kasi hindi ka talaga namin tatantanan ng pagbabash. Hindi namin tatantanan lahat kayong mga dilawan, mga opposition. I'm sorry to say, pati yung mga obispo na nakikilahok sa pagpapatalsi kay Pangulong Duterte, hindi rin kayo makakaligtas sa amin kasi hindi kayo nakakatulong. Kaya nga lumaki ng lumaki eh. Nag-tick yung ating COVID dahil sa mga kagaguhan nyo. Hindi na namin malaman noon nang nag-lockdown ang ating Pangulo, sabi nyo, masyado namang bigla naman yan, yung hard lockdown, nahihirapan yung mga tao, ganun. Tapos ngayon nag-ease up, di lumaki yung COVID. Sinabi nyo naman masyadong naman. Hindi na namin maintindihan kung saan nyo gusto papuntahin talaga ang Pangulo. Buti pa tumulong na lang kayo. Di ba sabi nyo ang gobyerno natin walang ginagawa? Kayo ba hindi kayo parte ng gobyerno? Kiko, di ba senador ka? Rizang Tiberos? Drilon? Isa pa tong boy tulog na to. Ngayon yung mga kinurakot nyo, ipaliwanag nyo. Lalo na ngayon yung PhilHealth, hanggang ngayon iniimbestigahan. Risa, ang kapal ng mukha mo, sinabi mo pa na dapat imbestigahan. Well, oo, iimbestigahan ka, kasama ka ron. At hopefully, makulong ka sooner or later. Pero nalaman ko, yung ad pa lang na pinapalabas sa PhilHealth, kada 30 seconds pala yun, 440,000. Tumataginting na 440,000, 30 seconds lang. Ilang beses pinalabas yun, commercial ad, na may mukha ni Risa PhilHealth. Tumabot po ng bilyon yun. Tapos ngayon, ang lakas ng loob mong sabihin, imbestigahan, pakunyari ka pa. Mukha kang yung mukha mo mukhang nandoon sa tumbong mo. Mabwisit kayo, mga opposition kayo, hindi na kayo naawa sa Pilipinas. Hirap na hirap ang sambayan ng Pilipino, magkasakit lang ng konti, pupunta sa ospital. Kung ano-ano ng papel, pinipilapan, papupuntahin doon, papupuntahin dito, kung sino-sino. Ay nako. Alam mo, ayun yung mga bagay na ayaw ng Pangulo eh. Kaya nga gusto niya magkaroon ng, ano ba yung tinatawag to, online anything about computer, na maginhawa
yung kilos ng mga Pilipino, hindi na kailangan pumila, hindi na kailangan maghintay, hindi na kailangan kung saan-saan papuntahin na politiko. Tapos hindi nyo inaprubahan yung national ID system. Kayong dalawa ni Kiko, Batching at ikaw Risa ang may kasalanan yan. Ayaw na ayaw nyo, kumontra kayo. Ngayon nagkaroon ng pandemic, di ba? Kung meron tayong national ID system na hindi nyo kinontra, napakabilis ng pagbibigay ng ayuda, lalo na sa financial. Kasi isang ano lang yan, isang pasok lang sa bangko yan, mawi-withdraw na ng mga tao eh. Madaling-madali pong maibigay yung ayuda. Kasi online na po. Tapos nga, ang lakas ng loob niya sabihin na ang bagal ng gobyerno, failed. Nag-fail daw sa pagtugon sa pandemic. Hindi naman, alam mo, nakaka-high blood kayo. Nako, Risa, alam mo, ang napipil ko, makita kita harapan, parang gusto kitang sabunutan eh. Grabe yung bunganga mo sa pagsisinungaling. Tapos meron ka pang yung mukhang iharap sa tao. Noon sinabi mo sa yung nasa stage ka, natamad ang Pangulo, magtrabaho ka naman, sabi mo, natatandaan mo ba yun? Na hindi na nga natutulog yung Pangulo, unang upo niya, hindi nga nagkaroon ng honeymoon time yan eh. Si Duterte, trabaho agad. Ngayon sabihin natin, nagkamali siya, may mga pinaupo siya dyan, na nalugmok din sa corruption, nasali, nahawa. Kasalanan ba ng ating Pangulo yan? Eh wala pa naman yatang isang taon si Morales diyan, sabihin na natin nahawa. Alam ko may ginagawang aksyon ng ating Pangulo. Nagtayo nga siya ng task force eh. Task force na siyang tututok doon sa mga kalokohan ng mga opisyales diyan sa PhilHealth. At tsak na tsak Risa, kasama ka ron. Kaya magtago ka na sa tumbong ng nanay mo. Kaya siguro bigla kang natahimik ngayon, di ba? Parang tameme ka. Nung una, maangan ka pa. Imbestigahan yan. O ngayon, lumalabas na nga eh. Ito na si Belhica, nagsalita na, grabe daw. Kung grabe daw yung mga sakit, yung kahirapan na nararamdaman ng tao, mas grabe pa raw yung mga kawalang hiyaan na nangyayari dyan sa PhilHealth. Mas grabe yung kurakutan, garapalang pagnanakaw, in a broad daylight. Yung illegal, ginawa niyong legal. Magkakakutsaba kayo kung sino man. Siguro, pati mga hospital owner. Sana wag naman. Rizal, siguro ginamit mo yun nang nangampanya ka 2016, naibulsa mo yung bilyon-bilyon. Tapos ginamit mo rin yung PhilHealth at yung pera ng PhilHealth para prematurely mangampanya ka, kunyari, sa PhilHealth. Maya't maya yung mukha mo nasa screen ng Abaya CBN, isa pa rin yung mga hinayupak na yan. Buti hindi na-aprobahan yung prangkisa. Yung mga artista ngayon na sumuporta sa ABS-CBN, nasa na sila ngayon? Tapos ang lalakas ang loob yung magsinungaling. Meron nga kahapon, nabasa ako eh. Nang bumalik daw sa ere yung ABS-CBN. Hindi sa channel kasi wala na silang channel. Bilyon-bilyon daw, ilang bilyon yung nanood. Viewer, ilang bilyon? Ano ba yung 64 billion? Alam mo, kung iisipin mo, napakasinungaling. Nasa 6 billion lang ang population ng tao sa buong mundo. Pero kasinungalingan. Yung share daw, mga ilang milyon. Hindi ko malaman kung saan nila kinukuha yung mga figure na to eh. Di ba natatandaan nyo, si Ulik ba, si Queen of Fake News, si Maria Reza? Sinabi niya, 11 million daw ang mawawalan ng trabaho sa ABS-CBN pagka naipasara yung tuluyan. Biro mo, international media nagsinungaling, kapal lang mukha. Diyos ko, pinaglihiyata kayo sa Adobe, mga pagmumukha nyo eh. Kailangan talaga sagasaan. Alam mo yung Adobe, na nawawasak lang yan, pagka pinasagasaan sa pison. Ay nako mga ka-DDS, talagang nakaka-high blood na to eh. Talagang lalaban tayo ng hanggat hindi napapatigil yung mga dilawan na yan. Alam natin na maraming nagpipinan sa kanila. Marami pang mga oligarch dyan na nasa likuran nila, na handang tumustos, handang magbayad sa kanila para mapatumba ang ating presidente. At alam naman natin na 2 taon na lang ang ating Pangulo. Pero sabi nga ng ating presidente, yung 2 taon na yan, hindi niya titigilan ng mga oligarch na to.
At kailangan po para maging malakas ang ating Pangulo, kailangan lagi po tayong nasa likuran niya. Huwag po natin hahayaan ang Pangulo na kumilos mag-isa. Kasi ultimo mga cabinet member niya, hindi natin pagkatiwalaan. Dumarami pa rin yung mga cabinet niya na okay ang performance, we can rely on them, we can trust them. Pero meron ding iba. Tulad ni Morales, questionable ng kanyang pag-upuron ngayon. Hopefully, sana wala siyang ginawang kagaguhan. Pero ang pinakamalinaw dyan, blindsided siya sa mga nangyaring corruption sa PhilHealth. Ay naku mga ka-DDS, wag po kayo mananawang manood ng aking video from time to time. Magaan po ako mga video, yung mga development, yung mga sinabi ng ating Pangulo na mga importante, tulad yan. Kaya nga ako nag-video ngayon kasi napanood ko kahapon, halos maiyak ako. Kasi voluntaryo yung ating Pangulo, kauna-unahang Pilipino na magpapabakuna. Alam naman po natin yan pagka hindi na-try, that vaccine haven't tried yet in our race sa mga Pilipino. Maring pasado rin sa mga Russian kasi puti sila eh. What about our nationality, our race, di ba? Hindi talaga ako papayag na mauna ang presidente. Kasi ayokong may mangyari sa kanya eh. Kasi pag may nangyari dyan, kahit pa sabihin buhay siya, tas na invalid naman, naging disabled siya. Alam niyo mangyayari, si Lenin uupo. Kawawa po tayo. Kaya gusto ko lang marinig yung mga komento niyo, yung mga opinion niyo. Mag-comment po kayo sa aking video. Whatever we can do to stop our president doing that. Ako, pwede na lang mag-volunteer. Ano ba naman ako, maliit na mamamayang ano lang ako, pero wag lang talaga si President. Ayokong may mangyari sa kanya. Mahal po natin siya. Alam natin, mahal na mahal tayo ng Pangulo. Mahal ng Pilipino kahit yung mga opposition. Kasi ginagawa niya talagang lahat, di na nga natutulog eh. Maging boses po tayo ng ating Pangulo. Wag po nating hayaan na mangibabaw yung mga kagaguhan, yung mga kasinungalingan, ng mga dilawan na to. Yung mga putang inang mga yellow bleeding heart na yan. Ano ko mga ka-DDS, hanggang dito na lang. At yung puso ko talaga, ayoko naman sana ma-heart attack sa galit. Ini-express ko lang yung aking galit sa yung concern ko sa ating Pangulo, kaya ako nag-vlog ngayon. Sige mga ka-DDS, saludo talaga ako sa inyo lahat kasi hindi natin iniwan ng Pangulo. Kung meron po kayong mga comments, mga opinion, i-type nyo lang. Maybe one of these days basahin ko. Sige, hanggang dito na lang. Pero kung di pa po kayo nag-subscribe, pindot na subscribe button at i-update ko po kayo sa mga latest development, lalo na ng ating Pangulo. Sa pong magandang araw at marami pong salamat.